So kung gusto niyang magpakita ng akbang para paniwalaan siya na seryoso siya, no? At totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing wag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto mo lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung perang kinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects nung panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. Kung bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni... Diba? Tama. O, bago ka mag-imbestiga sa pagnanakaw, isoli mo muna yung mga ninakaw nyo. Di ba? Ang dami nyo naman palang pinagnanakaw. O, tapos ngayon gusto mo, yung mga magnanakaw lang ngayon, yung papanagutin mo, hindi. Kayo yung original na magnanakaw eh. Kayo yung legit. Kayo yung mga hari ng pagnanakaw sa buong history ng mundo. Yung tatay mo yung may pinakamaraming ninakaw, tapos sasabihin mo, matino ka? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Oy, oy. Ano na? Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag. Ayun nga. Hello mga banateros. Kamusta na ang buhay-buhay? Ayan, kamusta naman mga banateros? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong kupal na vlogger, fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Another day, another uratan session. Mga bossing, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, mga buwisit, mga pabigat sa bayan, mga walang silbi sa buhay, mga suwitik, salot at mga putok sa buhot, mga hindot na mga nasa gobyerno, mga palamunin ng taong bayan, mga sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, mga batak at bangag sa kapangyarihan, mga adik at pusher sa panunungkulan, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling na lumilimas sa pera ng taong bayan. Ayan, today is Sunday. Sunday, hindi Sunday ha. Huwag kayo magkakasala ngayon. It's Sunday. Kaya pasensya na kayo mga bossing. Hindi ako nakapag-upload kagabi. Kasi I was supposed to upload at least 2 videos per day. Kaya lang, medyo kita nyo naman. Hindi ba? Parang yung boses natin, bedroom voice pa. Kasi ano tayo medyo sama pa yung pakiramdam natin. Kaya sabi ko, pahinga-pahinga muna anak. Di bali ng magpahinga, wag lang mamatay. It's Sunday today. Make sure lahat kayo ay nakapahinga. Pahinga ako maghapon. Mas maaga ako natulog kagabi and late akong nagising ngayon. Para maghatid sa inyo ng walang kabuluhang mga balita. Nako po, maraming mga nagdaang mga balita pero hindi natin masyadong na-reaksyonan, kaya kahit medyo huli na, re-reaksyonan pa rin natin. So bear with me. Mga bossing, kung medyo tayo ngayon, ang energy natin ay -5.
Ganun talaga. Hindi natin pwedeng i-strain ang ating boses. Kasi umubo ako ng umubo eh. Ewan ko kung bakit. Wala naman akong... baka lang mababa ang ating immune system dahil puyat tayo madalas this past couple of days. So we just needed a little rest. Ayun na nga, ano pa baba? Simulan na natin ang banata. Uy, by the way ha, kaliwat kanan mga bossing yung mga kilos protesta na nagaganap. Ingat lang ha, sinabi ko na to sa nakaraan kong vlog. Ingat lang tayo mga bossing kasi baka hindi nyo alam yung mga pinupuntahan nyo, baka mamaya patibong yan. O baka mamaya yung pinupuntahan nyo pang makakaliwa yan. Huwag tayo sumama sa makakaliwa kasi personal agenda ng mga hayop na yan. Wag nyo sabihin na, hindi boss, di dapat magsama-sama na makakaliwa. Hindi. Wala yung mga makakaliwa na yan. Kaya natin mag-organisa ng sarili nating pagtitipon nang hindi natin kailangan yung numero nila. Besides, konti lang man yan, yung mga ano lang naman yan, yung mga mag-aaral lang naman yan sa mga state colleges and universities ng Pilipinas. Konti lang yan. Mas marami pa rin tayong mga normal na mga Pilipino na apektado sa kahayupan ng pamahalang ito. Kaya huwag kayong makisali dyan. Maraming mga ino-organize dyan na pagtitipon ng mga legit na mga Pilipino, yung walang organized na chinachant, yung walang mga bandila na alam mong binadgetan. Mag-ingat kasi baka may dumikit tayo ng dumikit dyan, tapos ang magwagi dyan makakaliwa lang. Kaya natin mag-organize. Mayroong mga ino-organize sila, ka Eric Celis, nagpupunta sila dyan sa may EDSA Shrine. At saka marami pa eh. Meron pa nagtatanong sa akin na totoo ba yun sa September 21. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero ang alam ko sa September 21, nandiyan ako sa Bacolod. Nandiyan ako sa Bacolod at tayo ay magsasalita sa isang pagtitipon para kay Pangulong Duterte. I was invited actually to participate dyan sa August 21. So to all Bacolod people, kita-kits tayo dyan. Ako po, makakatikim na naman ako nung pinaka-paborito ko siopaw. Bacolod ba yun? Tama, Iloilo pala yun. Yung masarap na siopaw dyan pala sa Bacolod, masarap na cake ang meron dyan. Kasi nandiyan yung mga kaleya, ganun. Ay nako, sayang. Okay lang, makita-kita tayo dyan mga taga Bacolod. Kain tayo ng chicken inasal. Kahit na hindi na nga yata ako kumakain. Pumayat na ba ako? Ayan, basta ingat-ingat ha. Marami mga ino-organisa ngayon. Piliin nyo lang kung gusto nyo magpunta. Basta piliin nyo lang yung mga matitino. Tingnan nyo yung mga organizer. Kasi baka mamaya niyan, madali kayo. Pero takot na sila actually mga bossing. Takot na sila sa mga pwede mangyari. Kasi di ba nakita natin yung mga nangyari sa Indonesia. Nakita natin yung mga nangyari nangyari dyan sa Nepal. Medyo kabado na yung mga taga-gobyerno. At alam nyo kagabi, galing ako sa nanay ko sa Bulacan. So yun na nga, I was there. Pauwi ako. Speaking of yung mga rallies, kasi sinasabi, merong isang balita na sinasabi ni Remulla. Sabi ni Remulla, wala yan. Hindi yan mangyayari dito sa Pilipinas. Wala yan. Hindi yan ganito, hindi yan ganyan. Yung mangyayari sa Nepal daw tsaka sa Indonesia hindi raw mangyayari rito. Pero kagabi, I was driving home diyan sa NLEX mga bossing. Siguro mga 20 sasakyan. Siguro mga 15 bus, tapos mga mas maliliit sa bus, mga 5. Naka-hazard sila. Sabi ko, ano ba to? Ang haba-haba. Bakit nagkukos sila ng traffic sa NLEX? Kasi bagal nila eh. 6x6, mga bus. Pagtingin ko na ganyan, military, as in full battle gear sila mga bossing. From the north, nag-travel na sila dito papunta ng NCR. Akala ko ba hindi kayo takot? Akala ko ba hindi kayo kabado? Bakit nag-re-reinforcement kayo? At ito ang nakakatawa rito mga bossing ha. Military itong mga to. Hindi ko lang kasi may post dito yun. Pero pinost ko yun sa aking Facebook yung video na bumabiyahe sila. So sabi ko, bakit mga sundalo, gagamitin yung mga sundalo laban sa mga protesters?
Hindi ba, magpoprotesta lang naman yung tao kung wala kayong kinakatakot, bakit ano? Bakit kailangan pa ng mga militar at napakaraming mga pulis? Pero yun ang isang nakakatakot dito mga bossing, kasi baka mamaya yung mga NPA na yan, sadyain nila manggulo, sadyain nila magwalwal, tapos magkaroon ng martial law, yari na. Pag nagka-martial law, yari na. Maniwala kayo, kapag nagka-martial law, wala, mauubos tayo lahat. Tatrabahuhin tayo ng mga yan kasi warrantless arrest na pagka-martial law, tandaan nyo yan. Warrantless arrest. Kahit ano lang, basta, ano yan, alam nyo yung anti-terror law? Yung anti-terror law, parang martial law yun. Basta napagdiskitahan kanila na terorista ka, pwede ka na nilang hulihin agad-agad kahit na wala kang ginagawa. Nakatayo ka ng ganyan para kay statwa. Pag napagkamalang kanilang terorista under terror law, pwede ka nilang hulihin agad-agad. Pwedeng pakawalan ka rin kapag ka napatunayan hindi ka terorista. Pero pag naghinala sila sa iyo, ganun. Ganyan din ang martial law. Kapag ka ikaw ay kritiko ng pamahalaan, kita nyo naman ang ginawa ng tatay ng putang ina. Alam nyo si Bongbong wala yung gagawin kundi katulad ng tatay niya. Di ba magnanakaw yung tatay? Tinan mo, pati siya magnanakaw. Kaya yung posibilidad ng martial law, yung posibilidad ng ng violence, merong nakalagay sa DNA niya. Criminal parehas mga magulang niyan eh. Kaya gawaing kriminal ang ginagawa ng hinayupak na yan. Kaya ingat. So kaya nga sinasabi ko, mas maganda na paramihin natin yung hanay natin kaysa sumama tayo doon sa mga makakaliwa. Kasi nakakatakot yan. Sa dami nung mga militar na yon, parang meron silang niluluto. Wala namang gera sa Pilipinas, pero parang meron silang niluluto. So ingat lang. Bago ang lahat, awitan muna natin ng happy birthday si Bongbong. Dahil birthday daw niya ngayon. Sana huling birthday niya na yan. Eto. Yung ni Claire Castro, pinipilit ni Claire Castro kumanta ng happy birthday yung mga press corps na wala naman silang ganang kumanta. Kakanta mo ng happy birthday yan, dapat nga wala na yan sa mundo eh. Sige. Bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay po natin kantahan. Ay na, baliw, no? Lakas ng topak talaga ng putragis na ito, no? Taki mo, bigla siya naging maestrong hayop. Tatanga-tanga talaga tong babae na to. Di ba? Yan. Nagkaganito ba sa press corps noon? Yan, pinakanta pa yung mga tao. Yung masaya. Nako po. Yung masaya daw. Ibig sabihin yung mga kumakanta malungkot. You should know how to read between the lines, Claire Castro. You cannot sing happy birthday to a person that's being the problem sa bayang Pilipinas. Si Bongbong Marcos ang bukod tangi at pinakapulpol na presidente na nagkaroon tayo. Tapos babati mo happy birthday. Siguro kung happy death day, baka buong Pilipinas pa umawit niyan. Pero happy birthday, kita mo, ginagawa niyang tanga yung Malacanang press corps. Ito naman mga taga Malacanang press corps, mga ogag din. Nagsipagkantahan din. Tingnan ninyo, ulitin natin. Happy birthday to you. Happy birthday. Nakita nyo, yung iba hindi ko makanta happy birthday. Yung iba hiyang-hiya. Nakayuko, walang nagka-computer pa rin habang nagpapakanta siya. Isa lang ang tuwan-tuwa, ito yung naka-maroon na jacket. Pero almost everyone nonchalant. Almost everyone no reaction. Why? Do you have to sing happy birthday dito sa tao na to na walang ginawang mabuti sa bayan? Ang sineselebrate lang natin yung mga kaarawan, yung mga matitino. Pero yung mga kaarawan ng mga salot sa lipunan, ng mga bobo, kaarawan ng mga walang alam at pahirap sa taong bayan, dapat yan, hindi yan ang kinakanta. Dapat ang kinakanta dyan, pamponebre. Dapat yung pampatay ang kinakanta dyan. Sabi ko nga sa inyo baka nga kung yan lumayas ng Pilipinas yan, baka maging masaya pa lahat ng mga Pilipino di ba?
Happy birthday! Walang kumakanta, oh. Nakita rin nung isang kumakanta, walang kumakanta, siya lang. Kaya huminto na siya. Hindi ka nahihiya nito, Claire Castro. Pinipilit mong yung mga taong ayaw naman kay Bongbong, pinipilit mong gustuhin siya. Gago, ikaw lang may gusto kay Bongbong eh. Kung gusto mo, dilaan mo yung puwet niya eh. O kaya yung kandila itusok mo sa tumbong mo, tapos pahipan mo sa kanya. Tapos sabihin mo mag-wish siya. Ilan nyo? Puro kayo mga kalokohan. Inuuna nyo pa yung mga pa-birthday. Sabi ko nga sa'yo, nag-celebrate ng birthday na naman yung Ogag. Nag-celebrate ng birthday na naman si Ogag. Nagpatawag ng pagkarami-raming mga BBM supporter sa Malacanang. Nagpatawag kang DDS dyan. Putay na kung disunugin yung Malacanang mo. Hindi ba? Nagpatawag siya na napakaraming mga supporter niya doon sa Malacanang. Puta, nagse-celebrate ka, Bongbong. Talaga? Nakuha mo pang mag-celebrate ng birthday mo samantalang alam mo naman na napaka-dami ng problema ng bayan mo. Problema sa corruption, problema sa kahirapan, problema sa trabaho. Problema sa sa kung ano-ano pa. No, ang flood control projects natin hanggang ngayon nauna ka pa nag-birthday. Kaysa masolusyonan yung flood control issues natin at maitalaga actually ang komisyon mo na walang kakwenta-kwenta. Isipin nyo yan. Putang ina, sabi ko nga eh. Hayop talaga itong mamang ito. Talagang ang saya-saya niya sa birthday niya. Alam mo kung ako yon, sir, celebrate tayong birthday mo. Bakit tayo magse-celebrate? Ang dami tayong problema ng Pilipinas. Ano yun, kakain na naman tayo na masarap habang sila naghihirap. O ano yan, magpapa-fireworks display na naman tayo rito. Tangina nyo, hindi kayo nahiya sa sambayan ng Pilipinas at pagka ganyan, sa ano na lang kayo, sa kayo na lang pamilya. Halimbawa, kayo 5, yung mga anak mong bugok. Tsaka yung asawa mong parang sabog. O kayo na lang yung kumain. Gusto nyo kumain kayong bubog, pako, ganyan. O kayo na lang, wag na kayong kung meron kayong delikadesa, hindi na kayo magse-celebrate ng birthday. Putangin na nyo. Naghihirap ang Pilipinas, pa-celebrate pa kayo ng birthday, mga hayop kayo. Kaya alam nyo, magtago na kayo talaga. Kapag nangyari rito yung nangyari sa Nepal, magtago na kayo. Putangin na kayo talaga yung unang susunugin ng buhay. Galit na galit ang taong bayan sa inyo. Di ko sinasabing ako Ang sinasabi ko lang, mag-ingat kayo dahil sa sobrang sa sobrang manhid ninyo sa problema ng taong bayan. Humanda kayo sa taong bayan kapag kasiningil kayo. Kasi may kausap ako one time na isang diplomatiko na tao. Madiplomasya siya. Sabi nga niya, bakit kaya yung mga Pilipino parang hindi tayo nagigising sa mga nangyayaring gulo dito sa bayan natin. Parang pinababayaan daw natin yung oo nga. Parang pinababayaan daw natin na gawin ito sa atin. Yun na nga ang sabi ko na ang mga Pilipino kasi masyado silang dahil siguro nga sinakop tayo ng tatlong mga bansa sa loob ng daan-daan taon, siguro talagang naging matiisin sa mga DNA natin na tayo matiisin. Ang problema sa mga taong matiisin kapag yan ay nasagad. Pag nasagad dyan, naku po, baka mas malala pa sa Nepal at Indonesia ang mangyari. Sigurado yan. Kasi yung taong ganyan, kaya kahit nga sa mga pelikula natin, gasto ganyan. Inaapi muna ng sobra-sobra bago maghiganti. Hindi ba? Pag ang tao, siguro, kaya din ganun ang gobyerno natin dahil nakikita ng gobyerno natin, wala naman yung mga takot naman mga Pilipino. Hindi yan sila patriotic. Magaling lang yan sa social media. Gaganon nila. Kaya gawa sila ng kalokohan. Kita mo yung nangyari kay Boying. Diba si Boying nakalusot na diyan sa kanyang kaso na alam natin na sooner or later magiging ombudsman na yan. Pag naging ombudsman na yan, yari na lahat ng mga Duterte. As in, lahat ng Duterte yari na. Ganyan ang gagawin ng mga yan So, makikita natin yung paggawa ng gobyerno ng kasalanan sa Pilipinas. Dare-derecho. Kasi nga alam nila hindi kumikilos ang tao. Pero may hangganan ng lahat. Sabi ko sa inyo, ibang klase din maglaro ang Panginoon. Kapag nakita ng Panginoon na ang tao hindi kumikilos, yung Panginoon ang kumikilos.
At mahal ng Diyos ang Pilipinas. Mahal na mahal ng Panginoon ng Pilipinas. Nakikita nyo naman ang nangyayari ngayon, hindi ba? Na ultimong langit na ang nagbibisto sa lahat ng mga katiwalian nila. So, hindi natutulog ang Diyos. Maaring ang mga Pilipino ay hindi na ganun katapang katulad noon. Pero sigurado ako na hindi naman papayag ang Panginoon na manaig ang kasamaan sa kaliwanagan. Happy birthday to you. Ayan, maraming salamat. Eh, nakakahiya, no? Si Claire Castro, no? Alam mo, dapat kasi Claire, yung mga ganito, hindi mo na to ginagawa eh. Dapat mas inuuna mong ipagtanggol yung amo mo in a positive way. Ipakita mo kung ano yung mga ginawa niya, ano yung mga ginagawa niya, hindi yung puta ginagawa niyong payaso. O, payaso ka na nga, gagawin mo pang payaso etong mga etong mga Malacanang press corps, bobo na nga mag-report yung mga yan, gagawin mo pang tanga, pakakantay mo pang happy birthday, Diyos mio. O, hindi ba? So ito, pumunta na tayo mga bossing dito sa issue ng bayan natin, no, yung mga interview, interview ni Marcoleta tungkol sa mga nangyari netong mga nakaraan. Ayan, marami tayong videos na ganito na ipinrepare na pakikinggan natin at re-reactionan natin. Dahil dito rin sa mga videos na to, ipapahayag ni Marcoleta yung kanyang mga pagkadismaya sa mga pangyayari sa mga hearings diyan sa Congress, dito sa Senado. Pero ito, yung video na ito is about yung pagdideny ng DOJ ng Witness Protection Program. Kasi merong rules para mag-qualify ka sa WITSEC, sabi niya. Yung Witness Protection Program, meron niyang guidelines. At sabi ni Marcoleta na fit yung mga diskaya dyan sa guidelines na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung una pa, hindi ako masyadong, yung yaman kasi ng mga diskaya, kanila yun. Labas ako doon. Ngayon, kung saan man nanggaling yun, nakikita naman ng Diyos kung saan nanggaling yun eh. Definitely. Kakarmahin yan mga yan balang araw. Kung lalo na kung galing sa pagnanakaw yung kanilang yaman, palagay ko kakarmahin yan. Pero hindi yun ang usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon is itong mga diskaya na ito, sila po ay dating mga kaalyado ng mga Marcoses. Di ba? Nakita nyo naman na sila ay tinanggalan ng lisensya noong 2020, ibinalik ng lisensya nila panahon ni Bongbong, tapos ginawa pa silang alyado. Ginawa pa nilang kandidato laban kay Vico Soto etong mga diskaya. Na di umano ay nagprofit dahil sa kanilang pagnanakaw sa bayan, which is yung mga proyekto nila, not just flood control projects but yung mga substandard na mga na mga proyekto nila. So doon ang galing yung yaman nila. Klaro na yun. Umamin na rin naman sila na sila ay nagnakaw sa taong bayan. Kaya nga sila ay naglalabas na ngayon noong kanilang mga kasamahan, yung kanilang mga amo, yung kanilang mga nilalagyan ng patong diyan sa gobyerno. So, bakit hindi natin pakinggan yun? Kasi yun naman ang gusto nating malaman sino ba ang nasa likod ng corruption dito sa Pilipinas? At ang mga diskaya, dahil nga traidor ang mga Marcos, dahil tinraidor sila ng kanilang mga kasapakat at kaalyado. Imaginein mo, meron daw siyang 65 million na sinisingil kay Arjo Atayde. Di umano sinisingil daw niya si Arjo Atayde kasi nga daw, alam daw nila, nakakaharapin nila itong mga kaso na ito. So kailangan sila ng pera. Mantakin mo scene zoned. Ew.
Walang hiya, nakakahiya naman tong batang to. Hindi, alam mo, laki ng laki ng panghihinayang ko dito sa Arjo Atayde na to. Although, banas ako dyan dahil nga pumirma yan sila sa impeachment ni VP Sara. Putang ina. Ipapa-impeach mo si VP Sara, mas magnanakaw ka pa pala ayon sa mga diskaya. Kapal ng pagmumukha mo. Kupal ka. Maganda lang ang itsura mo panlabas pero ang kalooban mo salot. Kaya sabi ko nga ito mga ganitong tao dapat ito makarma ng bonggang-bongga. So ayun na nga, nakikita na natin na pinapangalanan ng mga diskaya itong mga kasapakat nila. Magtataka tayo. Bakit kailangan natin silang bigyan ng napakaraming kondisyones pa? Hindi naman sila humihingi na maligtas sila sa kaso. Siguro kung sila humingi, maligtas kami sa kaso, okay lang. Pero kung hindi, bakit mo pipigilan itong pagsasalita nila? Kasi the reason why they want to go to witness protection program is for them to be safe while they are divulging information kung sino yung mga kasapakat nila. Sinasabi nyo, yung Bryce nanghihingi din ng nanghihingi din ng witness protection. Di bigyan nyo din. Kung magiging whistleblower din siya, di bigyan nyo din siya. Wala namang problema doon. Ang Senado bigyan ng WITSEC itong mag-asawang diskaya, tapos ang Congress bigyan din ng witness protection itong Bryce para maglaban-laban sila, maglaban-laban Kongreso at Senado. Pero the fact that naglalaban ng Kongreso at Senado kung sino malinis sa kanila, ibig sabihin pareha sila madumi. Ibig sabihin parehas silang basurero. Kaya pakinggan natin itong sasabihin ni Marcoleta patungkol dito sa protection ng mga diskaya bago pagbayarin kasi biglang nagkaroon ng bagong batas na idinagdag ito si Boying. Ito talaga si Boying salot eh. Grabe talaga itong Boying Rimulya na ito. Sabi ko nga sa inyo, walang ginawang matino ito sa DOJ, pati ba naman sa Ombudsman, maninira itong hayop na ito eh. Ito habang nasa DOJ, tinan yung ginawa niya. Magpalitaw ng ebidensya. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo? Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, Di ba? Inalok niya yan sa Wawaw. Kasi alam niya na yung Wawaw naging kasangkapan lang. Inalok niya sa mga diskayan because alam niya na yung mga diskayan naging kasangkapan lang. Hindi yan gagawin ng mga kontraktor nang wala silang backer na malalaking politiko. So nauna na ang mga diskaya. Hindi ko alam to si Wawaw. Baka si Wawaw, baka biglang mamatay na lang to isang araw dahil balita ko sa mga probinsya, binabaril na to yung mga kontraktor eh. Kaya nga bago pa kayo mamatay at bago pa kayo singilin ng langit, magsalita na kayo para at least madamay yung mga amo ninyo. bumaligtad naman ang DOJ. Yan nga. Akalain mo, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Alam mo, Isip mo yan, kausap niya si Boying Linggo, kausap din yung USEC, maayos yung usapan nila. Tinan nyo nangyari. alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila. May Whistleblowers Act pa. May Whistleblowers Act. Di ba? Tapos biglang nagbago na naman. To talaga si Boyang, sinungaling eh. Noong panahon din nung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, sinabi niya hindi daw ipapadala, hindi daw makikipag-cooperate. Tapos biglang nakipag-cooperate ang hayop eh. Ito ang daming demonyo sa Pilipinas talaga, no? Grabe. Talagang kawawa ang bayan, no? Punong-puno tayo ng mga satanas dito. Kaya nga tinawag ng Pilipinas at ang Metro Manila the Gates of Hell dahil ang daming demonyo sa gobyerno. Nila na
mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man Oho. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Oho. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong Opo. At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po. Walang yan. So bigla nagkaroon ng kondisyon, isoli muna nila yung nakulimbat nila, ha? Eh ba't ikaw, hindi mo masoli yung nakulimbat mo, Boying? I mean, tayo na hindi naman yun ang usapan eh. Ang usapan dito, kailangan ito magsalita kung sino yung mga, yung kanilang mga kasapakat at kung papaano nila sinasagawa yung kanilang krimen. Doon muna tayo focus. Kasi Boying, meron namang pag-freeze ng assets na kasalukuyan ng pinag-uusapan dyan sa mga diskaya na yan. So when you freeze their assets, pwede na rin niyang i-sequester ng gobyerno. Hindi na nila kailangan isoli. Bakit kailangan pa nilang isoli? May kakaya naman ng gobyerno na kunin sa kanila yan. Lalo na kung nag-confess naman sila na lahat ng mga ari-arian na yan, nanggaling yan sa nakaw, nanggaling yan sa pera ng taong bayan, may kapangyarihan ng ang Estado para kunin yan sa kanila, kabobo mo. Nagdadahilan na naman itong Boying na ito para itong mga diskaya hindi mabigyan ng, kasi yun ang kanilang yun ang kanilang gusto na ma-secure sila, magsasalita sila. Pag di mo sila sinecure, di sila magsasalita, plain and simple. So ito si Boying, ang ginagawa niya, dinadagdagan niya, pinahihirapan niya yung pagfa-file ng witness protection sa mga ito para hindi sila mag-qualify at hindi sila magsalita. Dahil pag nagsalita ang mga ito, aabot yan hanggang presidente na amo ni Boying. Baka nga mamaya, pati siya damay pa dyan eh. Yan ang problema natin sa Pilipinas. Gusto mong isolve, putang ina, yung mga nasa gobyerno, puros mga may bahid. Puros walang tino. Kaya ngayon, pag lumalapit ka sa kanila para resolvein yung issue, push back. Puros pahirap ang aabutin mo. Hindi pa ba Hindi pa ba yan pruweba na itong mga diskaya ay fall guy talaga? Na itong mga diskaya ay pinahihirapan, ginagamit para pagtakpan ng totoong mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Parang kasi sinasabi ni Boying, umamin na sila lang. Sila lang ang gumawa niyan. Umamin na sila. Walang damay kundi sila lang. Yun ang problema eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Oho. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga Again mga bossing, this congressman, nawala kasi yung sa presentation ko eh. These 17 congressmen that we are talking about, eto yan sila. Ayan yan sila. 17 congressmen, all those 17 congressmen, they all signed for Inday Sara's impeachment. Lahat yan. Lahat yan pumirma kay Inday Sara, kasama yung Arjo Atayde. Sino-sino itong mga ito? Ito ay si Representative, wait lang ha. Ayan, ito ay si Representative Vargas, Quezon City 5th District. Si Atayde ng 1st District, Quezon City. Si Briones ng Agap Party List. Si Roman Romulo ng Pasig, District 1.
si Rida Robes ng San Jose del Monte. Ito yung nagpahirap sa amin noong nangangampanya kami sa tawag dito sa San Jose del Monte nung kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinahirapan kami ng punyetang to, yung Rida Robes na yan. Itong Budoy, Madrona, Romblon, Lone District, Jojo Ang, Ilonggo, Uswang, Ilonggo Party List. Oy, kayo mga Ilonggo, mga aswang daw kayo Itong Marvin Rillo ng 4th District ng Quezon City. Itong Tariela ng Mindoro. Yang Reynan Arrogancia ng 3rd District ng Quezon City. Ayan, si Teodorico Habresco ng Aklan, 2nd District. Si Artonieta Eduela Zamboanga Sibugay, 2nd District. Si Dean Asisio ng Caloocan. At saka si Marvic Copilar ng Quezon. Putang ina, puro Quezon City. Ang gagaling. Yan, pumirma lahat yung mga hayop na yan sa impeachment ni VP Sara, tapos mga magnanakaw pala. So kailangan pa ba nating talagang ituloy yung impeachment ni VP Sara? Yung mga pala niyan, yung mga sponsor pala niyan, puros mga kawatan, mga hinayupak. Diretso. Wani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito naman aming... Yun ang problema kay Boying. Kahit naman alam niya at abogado siya, kahit simple naman yung batas, pinahihirapan niya. It's an indication na may utos din sa kanya, wag mong itanggapin sa WITSEC yan para hindi na magsalita. Maraming papangalanan yan. Maraming papangalanan yan. Tao natin yan Pati tayo malalaglag dyan. Tao nila yan Yung mga na yan, yung mga diskaya na yan. Kanila yan. Nilalaglag lang nila kasi nga akala nila hindi papalag, pumalag. Yari sila. Ngayon, wini-weaponize nila yung mga ahensya ng gobyerno para hindi matuloy itong paglalahad. Pati si Tito Soto, sinisiraan na tong diskaya. Pati si Vico Soto, sinisiraan tong diskaya. Mamaya, mapapanood nyo. Bagong Pangulo ng Senado ngayon, yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Yon. Yan ang problema kapag hindi abogado, kapag ka nag-graduate sa school bukol sa One Ball University ang Senate President. Pag bobo ang Senate President, ganito mangyayari. Merong batas. Putang ina, alam mo saan siya nag-refer? Merong batas para dyan, kung para mag-qualify ka sa Witness Protection Program. Ang linaw nun, babasahin mo yung batas. Putya, hindi yun ang sinunod niya. Alam mo, sinunod niya? Dyaryo. Dahil nag-statement si Boying Rimulya na ganun, pinakinggan niya na. Putang ina, ganyang katanga si Tito Soto. Tumanda na sa Senado, bobo pa rin sa mathematics. Di ba? Bakit ka magdidepende kay Boying? Alam mo na nga na satanas ito si Boying. Wala ka bang sariling sisiyasat? Tingnan mo yung konstitusyon. Pwede ba siya o hindi? Sabi ng konstitusyon, pwede. Bakit mo sasabihin na si Boying Rimulya dapat mo sundin? Putang inang yan. Anong klaseng utak yan na Tito Soto? Aso na talaga siya Tuta Soto na talaga siya o kaya tita. Nabakla na. Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa... Yung i-rescue kita, halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Halimbawa, itong cameraman natin, i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit
dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Yun. Yun eh. Makikipag-cooperate na ako. Kaya nga ako nag-a-apply ng state witness. Does it make me does it acquit me sa lahat ng mga kaso na kasalanan na ginawa ko sa estado? Hindi. Hindi pwedeng mapagaan yung sentensya sa akin dahil sa pagtulong ko, but it doesn't 100% yung bang i-absuelto ako sa kaso ko, because itong ang mga gagawin ko, kaya nga ako magte-tell all kasi nga inaamin ko na yung partisipasyon ko, pero hindi ako nag-iisa. I didn't do it alone. Oo, ginawa ko to, mayroon akong mga kasabwat at ilalahad ko kung sino yung mga kasabwat ko. Ayun ang problema. Oo, yung mga kasabwat, sila mismo yung mga nag-hearing sa kabila. Yung kasabwat nandoon mismo sa Malacanang nagbe-birthday. O kaya gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para itong mga diskaya na ito ay mapatahimik at hindi na makapagsalita at masira ang reputasyon nila. Lahat ng sasabihin nila wala ng katotohanan. Ganun. Ba't nyo pa pinatawag dyan? Di ba? Bakit nyo pa ini-interview mga yan? Bakit nyo pa tinatanong yung mga yan kung wala naman pala silang matinong sasabihin? Di ba? Yun lang yun eh. Bakit mo pa ginawang resource person kung ganun? O tapos next hearing, iimbitahin mo ulit. Ba't mo pa iimbitahin? Hindi mo na nga pagkakatiwalaan, iimbitahin mo pa. O di ba malaking kabubuhan yan sa parte nitong O kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito, tinan mo, itong isang issue na to. O si Vico Soto inimbita para magbigay ng opinion. Di ba yan yung sinasabi ko na hindi maganda sa ginawa ni Vico Soto? Because you are supposed to be in a hearing, lalo sa Congress, bilang isang resource person. Dapat magbibigay ka ng mga ebidensya. Halimbawa ako, sasabihin ko itong mga diskaya ay talagang mga kawatan sa gobyerno, ganito ganyan. O magpapakita ako para lalo silang maidiin. Ito yung kanilang mga ginawa sa amin, ito yung mga proyekto nila, ito yung mga sablay, ito yung substandard, ito yung ganito. Huwag mong tingnan yung yaman nila. Kailangan mo, para maidikit mo yung yaman nila sa korupsyon, kailangan mong ipresenta yung ebidensya mo ng korupsyon. Kasi kung ang corruption sa'yo, corrupt yan. Imposible naman. Kita nyo, ang dami nilang kotse. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil lang may kotse silang magaganda, corrupt na sila. Hindi. Dapat meron kang matibay na ebidensya na ipapakita, ibabangga para masabi mo na kaya yung marami silang sasakyan dahil eto, ang dami nilang kinita sa pagnanakaw. Ganon. Hindi eh. Ang ginawa ni Vico Soto doon, parang nangampanya eh. Para silang nasa kampanya pa rin, siniraan niya pa rin yung mga diskaya na sirang-sira na, tsaka umamin naman na. Tignan nyo, pakinggan ninyo itong sasabihin ni Marcoleta rito patungkol sa ginawa ni Vico sa Kongreso. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangking yes po. O di may politika dito, hindi ba? Ayun. So dahil kalaban ni Vico Soto, inimbita para siraan yung mga diskaya. Sira na nga, umamin na nga eh. Bopols pala kayo eh. So ito matindi. Itong si Tito Soto naman, dahil binabanatan ng pamangkin niya, binabanatan din niya yung mga diskaya. Hindi ibig sabihin hindi na patas si Tito Soto. Ibig sabihin bias na siya. Paano ka pa magdidinig ng kaso kung bias ka na? Yan kasi kayo, ganyan ang ugali ninyo sa gobyerno eh. Lahat na lang ng mga kalaban ninyo
binabanatan ninyo eh. So wala nang kwenta itong ginagawa nila sa Kongreso tsaka itong gagawin sa Senado dahil alam mo na may mga bias na. Oh. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun. Oo, dapat may delikadesa ka, Tito Soto. Dahil nga yung nagsalita sa Congress pamangkin mo, dapat hindi ka na nagsalita. Ano sir masasabi mo sa sinabi ni Vico? That's his statement. I cannot make a statement. Dahil pamangkin ko 'yan. Hindi ba yung iba nga nagtawag dito yung halimbawa pagka may hearing tapos medyo meron kaibigan nila yung resource person na gigisahin. Hindi ba mag-i-excuse nila yung sarili nila. O hindi ako sasali dito sa interpellation na to kasi meron kaming connection dalawa. Out of delicadeza, dapat ginagawa mo yan. Conflict of interest kasi yan eh. Dahil sa bagay, wala namang conflict of interest sa mga buwaka ng ina nito. Si Bongbong nga, pinsan pa yung speaker eh. Tapos yung deputy speaker yata, yung anak pa. 'Di ba? Yung mga kamag-anak pinaglalagay lahat sa mga posisyon sa gobyerno, walang delikadesa tong mga hayop, mga hinayupak, mga demonyo na ito eh. So kung ako si Tito, dapat hindi siya nagsasalita talaga diyan patungkol sa statement ni Vico o kaya tungkol sa mga diskaya kasi parang lumalabas na inutusan nila si Vico. Pumunta ka doon, sirain mo tapos sasabihin ko tama yung ginawa mo. O hindi ba kaya nga nasira si Vico dito eh? Sirang-sira si Vico dito kasi nakita lang natin kung anong klaseng tao si Vico Soto na mapagtanim ng sama ng loob dahil ang daming paninira sa kanya ng mga diskaya noong kampanya. Ngayon may pagkakataon siya, ginagawa rin niya. So gumagante. Hindi ka dapat maging presidente pag ganyan ka, vengeful ka. Si Inday lang yung dapat maghiganti na presidente dahil sa ginawa sa Pilipinas. Pero yung paninirang ginawa sa'yo, naghihiganti ka na. Huwag ka na magpolitiko kung ganyan. Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oho. hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes. Yun yung sinasabi ko. Kailangan magpakita ka ng ebidensya that these people really are connected to corruption. But since immaterial na yon dahil nga nag-umamin na sila that they are indeed corrupt at meron nga silang mga malalaking tao sa likod nila. Kaya tataka ko ba't nandito pa si Vico Soto? Anong naitulong niya sa kaso? Naitulong niya sa kaso, nasiraan niya yung kalaban niya sa politika. So ginamit niya yung forum na yon para bugbugin lalo yung mga diskaya. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin mahina ang kukote ni Vico Soto. Hindi niya alam kung ano yung reason bakit siya nandoon. Opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion Tinan mo, si Vico Soto pinatawag diyan sa Congress. Meron ba siyang binanggit na mga congressman, mga proyekto na involved mga congressman? Wala, puro diskaya. Tinan mo si Magalong, hindi nila mapatawag sa Congress. Bakit? Kasi si Magalong willing siyang mag-divulge ng information. Nang sino yung mga congressman, Zaldico, Romualdez. Ilalabas siya lahat yan. Anong ginawa ni Bongbong Marcos kay Magalong? Ang ginawa ni Bongbong Marcos kay Magalong, tingnan nyo ang kanilang sindikato. Ginawa ni Bongbong si Magalong, sinama niya doon sa kanyang independent commission that will investigate itong mga ghost projects na ito. Anong ibig sabihin nun? Hindi na siya pwedeng tawagin sa Kongreso para maglabas ng kanyang mga pangalan kung sinong involved sa flood control. Tama?
Hindi na siya pwedeng obligahin. Bakit? Kasi miyembro na siya nun eh. Yung ano nila, malalaman na natin kung ano yung klase ng investigation nila, kung sino yung mga ipipinpoint nila. 'Di ba? O hindi yung mga magnanakaw makakatakas yan. O parang gano'n ang mangyayari. Kasi nga, in the first place, ayaw talaga nilang i-invite si Magalong. O, si Magalong ngayon dahil nga, sabi nga nila, ba't hindi nyo imbitahin? Hindi, imbitahin natin siya sa taong panahon. O ngayon, hindi nyo na siya pwedeng imbitahin. Bakit? Kasi nga, nandoon na siya sa independent committee o commission ni Marcos eh. Pinangalanan na siya na magiging party nun eh. O, di nakaiwas na kayo, hindi na niya pwedeng sabihin, medyo humina din ang utak ni Magalong dun eh. Dapat hindi niya tinanggap yun. O dapat sinabi niya na ayaw kong maging part ng committee ninyo, commission nyo, magbibigay na lang ako ng information. O kasi mas gusto kong umattend doon sa Congress, doon ko gusto sabihin yung mga nalalaman ko. O hindi, nagpabola siya, o kinuha siya ni BBM, tuwan-tuwa siya, o ngayon, hindi na siya pwede magsalita. Hindi na siya, it will restrict him from yung pagdalabas ng kanyang mga expose. Bakit? Party ka na nung nung committee, dapat wala kang bias. Hindi nyo nakikita yung mga galawan nila na ganyan? Oo, napakahina ninyo pag di nyo nakita yan. Pinipigilan nila magsalita ang mga tao. Diskaya, pinipigilan nila magsalita dahil involved mga congressman. Si Magalong, pipigilan nila magsalita dahil involved yung mga congressman. Ganun lang yan mga boss, mahina. Yun mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Nagpahayag si Vico Soto ng opinion sa Kongreso. Oo, at hindi importante yung opinion mo. Sabi nga, sa lahat ng mga quasi-judicial, sa mga korte, it's not what you can say, it's what you can prove. Kung ano yung kaya mong patunayan, yun ang importante. At halatang halata silang magtsuhin, si Vico at si Tito, kasapakat sa sindikato. Kasapakat sila sa sindikato ng mga, alam mo tawag doon, yung smoke screen ba? Yung magtabon sa totoong issue. O ito, pakinggan nyo to. Kita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador. Sumambulat ka agad eh. Ayun na nga. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, media, Tito Soto, Vico Soto, Boying Rimulya, Congress, Romualdez, Saldico, Malacanang, magkakasapakat lahat yan. Oo, yung mga style nila na mag-open ng investigation, itong kunyaring pagbisibisita ni Bongbong Marcos dun sa mga substandard, mga flood control projects, mga ghost projects. Lahat yan, pautot lang yan. Alam nila yan. Oo, kaya lang, kailangan nilang gawin yan tapos lokohin ang taong bayan into, ipaisip, palagay sa kamalayan ng taong bayan na hindi sila pabor dyan. Pero, sobrang imposible na hindi nila alam yan. Alam nila yan, kaya nga lumakas ng loob. Sino ba yung mga nagnakaw? Mga kaalyado nila. O hindi ba? Sino ba yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara? Yung mga congressman na involved sa scam na yan. No. So napaka-imposible na hindi nila alam yan. Yan ang yan ang katotohanan dito. Alam niyo na kung sino yung mga miyembro ng sindikato. May patutunguhan ba itong lahat ng mga pagdinig na ito? Wala na. Kasi nga, nung nakita nila na yung Senado may direksyon, inagaw nila yung kapangyarihan. Inagaw nila kay Marcoleta, inagaw nila kay Chis Escudero. Alam mo na dahil nakikita nila, pucha may direksyon, mantakin mo ang ganda ng ginawa ng
Senate Blue Ribbon Committee, tapos pinalitan mo yung committee chairman ng ibang tao. Tapos biglang ang ganda-ganda ng direksyon ng Senado, nagkaroon na ng balanse, nag-aaway na ang maganda kasi yun eh. Healthy competition yun, yung pag-aaway ng Senado at Kongreso. Nag-aaway na sila tapos okay na para may balanse na, biglang inagaw ni Tito Soto yung kapangyarihan, yung Senate presidency, tapos kung ano-ano mga katarantaduang desisyon yung pinagagawa agad. Nagmadali talaga sila kasi nakikita nila na yung direksyon nitong nila Marcoleta papunta o patungo sa saan? Sa kanila. Kaya nagpanik sila, puta madadamay tayo rito. Kaya agawin na natin kaagad, ipangako natin doon sa mga pipirma sa atin yung mga pinakagusto nilang mangyari para sumama sila sa atin. Pero wag kayong mag-alala dahil meron yata tayong bali-balita ngayon na itong si Cayetano parang pipilitin yata nila na makuha ulit kay Tito Soto itong Senate presidency dahil putang ina aso ito si Tito Soto, aso ni Tambaluslos. Ganun ho ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ng senador, ganun ba? Supposedly bilang Senate President, dapat ang unang-una mong trabaho is of course gumawa ng batas na para sa mga Pilipino, pero syempre protektahan din yung tahanan mo, yung reputasyon ng iyong mga kasamahan sa Senado. Kung merong sumisira, dapat ikaw yung unang-unang humaharang. Hindi eh. Parang lumalabas. Dapat pala ito si Tito Soto, tumakbo na lang ng congressman. Gusto mo rin lang naman palang proteksyonan yung mga congressman. Bakit di ka na lang nag-congressman, nag-senador ka pang oogag ka? Hindi ba? Pinoproteksyonan niya talaga yung kongreso. Kaya tinan mo, yung Bryce Hernandez hindi na ibinalik sa Senado. Pumayag siya, nagdesisyon siya on his own. Bakit? Dahil Senate President daw siya. Diktador ang putang ina. Hindi ba? Dapat yon pagka may mga ganon, medyo kakausapin mo naman yung komite. Ito, may request. Hindi, nagdesisyon siya on his own. So, ibig sabihin, itong si Tito Soto, hindi magiging magaling na Senate President tong ulol na ito. Dahil nagdidesisyon siya on his own. Dahil Senate President siya. Hindi ba diktador? Parang si Marcos Sr. din, diktador. Bakit magugustuhin niya yun si Senate President? Nakuha mo ba yun? Tama, Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Yan ang problema. Mga bossing, kapag ang mga nasa gobyerno, puros mga aso. Di ba? Mas pinoprotektahan ng congressman kaysa sa Senado. Sige. Ano yung masasabi mo diyan? Ituloy natin yung kanina. Ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Dapat nag-congressman ka. Tito Soto, hindi ka dapat nag-senador. Visit ka. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si
Hernandez. Si Hernandez ang naka-protection ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba Ayun na ito? nga, Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, eh. pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Baka magalit si Tito Soto. Kasi ito si Marcoleta ginagamit yung saganang mamamayan para ilabas yung kanyang mga sentimiento. Oy Tito Soto, gamitin mo rin Itbulaga. Magsalabas ka rin ng sentimiento mo doon. Total, magagaling kayo nila Joey De Leon di ba, mang Alaska. O magsalita ka rin doon sa Itbulaga para patas kayo. Laban kayo ni Marcoleta, binibisto ka, kapal daw ng pagmumukha mo. Oo. At saka bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun. Bakit kita kukonsultahin? Senate President ako. Diktador. Hayop, di ba? Kapal ng mukha mo, Tito Soto. Ikaw yung pinakamatanda dyan, pinakamatagal, tapos ikaw yung pinakabalasubas. Huwag ganun, sir. Karma yan. Oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 215. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 524. Ako Yun na. pa yung O, tama. palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ang nakalagay doon, Sen. Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Di ba? Yan ang problema kapag kayo naglagay ka nga dyan ng hindi abogado, hindi alam yung mga section na yan. Kapag ikaw ay nagtapos ka lang sa One Ball University, kapag ka ikaw ay nag-ano ka lang, nag-aral ka lang sa school bukol, walang patutunguhan yung iyong pagiging leader dahil hindi mo alam yung batas, hindi ka abogado. Kaya nga sabi nila, mas magaling pa ba si Lacson kaysa kay Marcoleta bilang pag-iimbestiga. Ang mga pulis, investigador din. Pero, mas magaling mag-imbestiga ang mga abogado. Pinag-aralan nila yan eh. Bago tayo magtapos. Ito na, yung Independent Commission. Pasok. Pinangalanan na ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Pero ang pangatlong miyembro nito na siya ring magsisilbing chairman, hindi pa tinukoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. 2 araw matapos ilabas ang executive order para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, may mukha na ang 2 member ng 3-man investigating panel. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Si Singson ay dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinamunuan niya rin ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Habang si Fajardo isang certified public accountant at kasalukuyang country managing partner ng SGV & Company. The President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and Dapat ganito mag-English to si... Parang hindi abogado, no? Parang imbornal yung bibig, no? Ano ba mag-English? Di ba yung mga lawyers, liars? Hindi. Yung mga lawyers, magalingan sa English talaga. Tingnan mo si Dean Torion pag nag-English, di ba? Pero ito, no, parang binabasa na puta yung mga pronunciation, antitigas. institutional reform. Institutional, bopols. Tatayo namang special advisor ng ICI si Baggy. Ito yung sinasabi ko. Special advisor si Magalong. So if Magalong is a part of the investigating team, ibig sabihin hindi na siya pwedeng humarap either sa Senado, sa Kongreso. Why? Ma-jeopardize yung investigation nila.
Oh, di another form na naman ito ng pagpigil kay Magalong para ilabas yung kanyang mga nalalaman. Oh, di ba? Magaling talaga ng gobyerno eh. Si Diskaya nagsasalita, ginamit nila si Biko para sabihin na na sinungaling to. O hindi na ngayon sila papasok sa Witness Protection Program, pati si Tito Soto, binanatan pa si Diskaya. Magtito ang bumanat sa Diskaya na hindi na sila dapat na magsasalita dahil wala ang katotohanan mga sasabihin nila. So ibig sabihin, yung mga congressman na pinangalanan ng mga Diskaya, wala na yun. Kasi sinungaling daw sila. O parang gano'n ang sinasabi ni Biko at saka nito ni Tito Soto. O ngayon, sino pa yung mga magsasalita? Nung yung Bryce nagsalita tapos ang dinamay Senado, siya yung pwede sa WITSEC, Witness Protection Program. Pero ito si Magalong, ito yung nangungulit na imbitahin nyo ko dyan para magkaalaman. Ito yung hinahamon ni Abante na magsalita ka dito, hindi naman nila iniimbita. Ngayon, iimbitahin pa ba nila to? Pag tinanong, ba't hindi nyo pa iniimbita si Magalong? Anong sasabihin ng mga congressman? Hindi na namin pwede iimbitahin si Magalong kasi parte na siya nung independent commission or independent investigation team ni Bongbong Marcos. So, yung investigasyon nila masisira lang kung magsasalita dito si Magalong. Pabayaan na natin na yung kung ano yung maging resulta ng investigasyon nila, pabayaan na natin yun sa kanila. Dito sa amin, hindi na namin to pwedeng imbitahin. Gawa ng pag nagsalita ito, masisira investigasyon nila. Kunyari, mapipreempt. Pero sa totoo, pinipigilan lang nila magsalita ito si Magalong. Kaya sinama nila dyan, ikaw Magalong, napaglaruan ka nila. Ikaw talaga hindi ka nag-iisip ha. Ito maganda tong balitang ito, mga bossing, bago tayo magtapos. Napakaganda nito kasi nag-iimbestiga sila tungkol sa flood control project. Si Bongbong nagbuo pa ng sarili niyang komite. Ito ang para sa iyo. Binuong Independent Commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Punto ni dating Presidential Commission on Good. According to Presidential Commission on PCG for good government something. Basta yung sa PCGG. Ito yung mga humahabol sa kayamanan ng mga Marcos. Kasi maraming ninakaw yung tatay ni Bongbong Marcos. Gusto nilang isole ni Diskaya yung mga ninakaw niya, pero yung mga ninakaw nung mga magulang niya ayaw nilang ipasole. Nung kampanya, yun din ang sinasabi nila na yung mga ginto i-distribute sa mga Pilipino na sa dami ng pera nila babayaran ng utang ng Pilipinas. Pero hayop na yan, mas lumaki pa ang utang ng Pilipinas under his administration. Kaya mambubudol talaga ang mga punyemas na ito diba? Pakinggan natin to. Government Commissioner Ruben Carranza, hindi lang sa kredibilidad ng mga bubuo ng komisyon masusukat ang independence ng isang independent commission, kundi sa kredibilidad ng mismong Pangulo na mag-a-appoint ng mga miyembro nito. Anong kredibilidad meron si Bongbong? Yung nanay niya magnanakaw, yung tatay niya magnanakaw. Tapos siya ang bubuo ng komite para labanan yung pagnanakaw. Utangin na yan. Parang magnanakaw, ipapahuli mo yung sarili mo na magnanakaw. Hindi naman mangyayari yun. Kaya nga kung reputasyon ng titing, kasi ba't binoto nyo pa to Tangina magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay. Binoto nyo pa yung anak. Di anong gagawin ng anak kung magnanakaw yung mga magulang? Alam mo, santo yan. Magbubunga ba ng santo yung magbubunga ba ng santol yung mangga? Hindi naman. Magnanakaw tatay, magnanakaw nanay. Sigurado anak magnanakaw yan. Kasi anya inaamin o isinasauli ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang napakinabangang ill-gotten wealth. Kabilang dito ang yaman na nakuha sa 15% kickback na kinubra ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga flood control projects din. May mga flood control projects issue din pala yung tatay mo nung hayop ka. May kickback pa kayo, sinuli nyo na ba yan? Pinapasoli nyo sa Diskaya yung kanila, tapos sa inyo hindi nyo yung sinusoli. Kakapal ng mga mukha nyo, iniimbestigahan nyo yung iba, pero sarili nyo hindi. Bago tayo maniwala dito sa mga ginagawa nilang to, dapat isoli muna nila lahat ng ninakaw nila sa Pilipinas. Di ba? Panahon ng diktadura, kabilang na ang mula sa mga Japanese contractors, gaya ng pinatotoo noon sa isang testimonya ng Public Works Secretary ni Marcos Sr. na si Baltasar Aquino.
Nasa pagitan ng 5 to 10 billion dollars ang tinatayang kabuuang nakulimbat ni Marcos Sr. at mga cronies nito. $10 billion. O, magkano na yan ngayon? Yung 10 billion. Grabe, ang laki ng $10 billion nun. Pucha, yung 5 piso nga nun, ang laki na eh. Natatandaan ko, ang 3, di ba? Pagtatawag ka sa telepono, 3.25 lang, di ba? Para tumawag ka sa telepono. Ngayon, magkano na? 5 piso na yung 3 minutes. O, times, ibig sabihin, ilan na yun? O, times 300. Yung laki nitong itong pera na ito, yung $10 billion noon. Kung ngayong pera ngayon yan, baka mga $100 billion yan. Hayop kayo, ganyan kalaki ninakaw nyo tapos hindi nyo sinosoli. Sa loob ng 20 years, habang nasa $3 billion pa lang ang na-recover ng PCGG as of 2022. So kung gusto niyang magpakita ng akbang para paniwalaan siya na seryoso siya, no? At totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing huwag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto mo lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung perang hinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects nung panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. Kung bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni Diba? Tama. O, bago ka mag-imbestiga sa pagnanakaw, isoli mo muna yung mga ninakaw nyo. Di ba? Ang dami nyo naman palang pinagnanakaw. O, tapos ngayon gusto mo, yung mga magnanakaw lang ngayon, yung papanagutin mo, hindi. Kayo yung original na magnanakaw eh. Kayo yung legit. Kayo yung mga hari ng pagnanakaw sa buong history ng mundo. Yung tatay mo yung may pinakamaraming ninakaw. Tapos sasabihin mo, matino ka? Sabihin mo, matino kayo? Ano kayo, swerte? JC Punong Bayan, ekonomista at nagsulat ng librong False Nostalgia na nagdokumento sa ilang Marcos myths. Ayon sa libro, patunay ang ruling ng Korte Suprema na may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos, kabilang ang multi-million-dollar Swiss bank deposits na na-forfeit in favor of the Filipino people. The problem with that is any kind of... Ayun, okay na. Di ba? O, yun lang lagi natin sinasabi mga bossing. Huwag tayo magpapabudol dito sa mga hayop na ito. Yung mga ginagawa nila ngayon, yung mga optics ngayon, kung mapapansin natin, lahat yan, puros pagtatabon lang, puros moro-moro lang yan. Walang matinong mangyayari dyan o walang makukulong na taga-gobyerno dahil dito sa mga kabulastugan na ito. Bagkos, isasakripisyo pa nila kayo. Sakripisyo nila yung taong bayan para lang mailigtas ang mga sarili nila. Sabi ko sa inyo, nagsisimula na nag-aaklas ang mga Pilipino at nagsisimula na rin ang gobyerno na palakasin yung kanilang depensa mula dito sa pag-aaklas na ito. At sabi ko sa inyo, nakita kong mga napakaraming sundalo na yon na papunta rito ng Metro Manila. Sa nakikita ko parang merong ako ito, opinion ko lang. Pwedeng mali ako, malamang mali ako. Sa nakikita ko, manggugulo talaga itong mga makakaliwa para mag-declare na naman ng martial law. At matabunan itong mga issues na kinakaharap natin ngayon patungkol dito sa corruption dahil talagang gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para hindi sila makulong mapanagot at para mailihis lamang ang issue. Kaya gumagalaw sila sa ombudsman, gumagalaw sila sa military, gumagalaw sila sa pulis, gumagalaw sila sa kongreso, gumagalaw sila sa senado para maiwas itong mga talagang culprit o yung mga totoong may kasalanan dito sa mga corruption na ito sa Pilipinas. Nakakaya. Kaya nga yung South Korea, hindi ba? O ano nasabi ng South Korea? Huwag nang pautangin yung mga hayop na yan dahil mga kawatan yan.
Hanggang dyan na lamang po tayo mga bossing. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Laban lang. Magpanatilihing nakasubscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. At salamat din po sa mga nag-share ng kanilang blessings sa channel natin. Magandang hapon po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa